Next is filtering data. So what if po, napakadami niyan, mag-create tayo ng mahabang data. No? So ang ginawa ko ay copy and paste, dinagdagan ko lang yung data, isa, dalawa lang. No? What if gusto mo malaman yung number nung apple, no? Out of all the fruits, apple, what if gusto mo nating malaman ilan ba yung quantity ng apples? Specifically red, for example, no? Eh ang dami niyang apples, may green pa, no? Apple, green, may mga green pa. So hindi natin yan pwedeng isa-isa na ganito, no? And then ganyan, tapos calculator, no? Hindi tayo ganun, ano? So ang Excel ay nag-offer ng quickest way to solve a problem, no? Or to calculate the quantity. So ang gagawin natin ngayon this time ay highlight natin to fruit and then filter natin, ano. So kung na-filter nyo yan, so magkakaroon to ng filter icon ito. So kung mayroon kayo niyan, so meaning okay na siya, no. Select all nyo lang siya and then apple and then pag na-select all nyo siya, mawawala yung pagkaka-check ng lahat ng fruits, no. And then pakitanggal yung check. So, select all. Click nyo lang yung select all. And then, i-click nyo lang yung apple lang. No? And then, okay. So, mag-show sa inyo yung apple lang. No? But this time, may green and red. So, kailangan lang natin ay red. So, isusort pa natin siya once again sa column B dito sa kanyang filter icon. And then, i-unselect ulit natin siya. I-check lang natin yung red apple dahil gusto lang natin malaman yung quantity ng red apple or apples, no? Then, okay. So, kung pagkatapos nyo i-filter, no? Pagkatapos nyo i-filter yung pangalawang column letter, it will show you the quantity of red apples, no? Lahat lang ng red apples. So, i-highlight nyo lang siyang ganyan. And then, from dito sa area na to, makikita nyo 186 apples, no? So, mas madali nyo siyang malaman, ano? Okay. So, that is on how to filter data.